napakikinggan ko ang talumpati ng isang senador na may mataas na moral ascendancy pagdating sa sawata sa korupsyon, sapagkat alam naman nating lahat na siya lamang ang nakatatangi na hindi tumanggap at hanggang ngayon hindi pumapayag na magamit ang kanyang pangalan sa issue ng pork barrel, ay may mataas na moral ascendancy. Kung kaya't partner, noong magsalita siya tungkol doon sa flood control anomaly, wala partner, talaga namang lahat ay sumaludo maski yung kanyang mga kapwa senador. At saka syempre saluduhan din natin yung kanyang team, yes, yung kanyang staff na habang nakikinig ako, pinuntahan talaga yung mga lugar at talagang chinek para makita ng kanilang kanilang mga mata. They know the deal. Yes. Yung complete stop work na tinatawag talagang. But by the way, to have more of it, nasa linya natin si Senator Ping Lacson at tayo nagpapasalamat na pinagpaunlakan niya ulit tayo ngayon kahit na nga siya huy I hope he is fully recovered. Senator Ping, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Senator Ping. Henry, Miss Karen, magandang hapon. Sorry, Opo. kahapon, hindi na ako nakasagot sa inyong PA. Kasi medyo napagod na ako sa nga. Naiintindihan naman namin. Understandable naman. At how are you today? Kayo po ba naman hopefully okay na po kayo at kahit papaano'y nakapahinga po kayo ng konti? Yeah. Okay na, okay naman. At medyo may konting kulot ang boses pero at medyo okay na rin po kasi naisiwalat, nailabas nyo na rin po yung napakalaki at controversial na issue na laman ng lahat ng mga balita, ang Ghost Flood Control Project, Senator Ping. yes, actually bago pa man nagsona, nung pagka-proklama pa lang sa akin, lalo nung nakapag-take out na kami, sinabihan ko na yung mga prospective staff pa noon, kasi nagbalikan lang naman sila lahat Opo. Lahat ng mga naiwan ko noong 2022, kung saan sila napadpad, yung iba merong isang naging ASEC, yung iba nasa ibang mga senador, yung iba naman na nagnegosyo muna. Noong babalik ako, nagbalikan sila lahat. So, parang ano na kami parang gamay na namin yung isa't isa. May template na. Oo, meron na kami template. At saka, yun, sabi ko, medyo baka pwede magsimula na tayo. Huwag na tayo maghintay ng mag-open pa yung Kongreso, saka pa lang tagagalaw. Baka ma-delay tayo. Opo. So, para pagkasabit ng net, at least napag-aralan na natin yung current fiscal year, 2025. Balikan natin 2024, 2023. So, yun, doon kami nanggagaling, kaya medyo. At saka alam nila, parang you know the drill. So, basta't lagay sila sa field, alam nilang gagawin. Ayun ho bang inyong naging pag-iimbestiga sa flood control project anomaly ay yun na nga ho, napag-usapan na ninyo ng inyong mga staff or kayo mismo sa puso't isip ninyo ay sinabi na ninyo sa inyong sarili bago pa man nag-sona ang presidente na gagalaw po kayo tungkol dito? Actually, hindi flood control yung aming prioridad noon. At tinitingnan na namin noon kasi 'di ba napaka-anomalous yung 2025 budget. Nabuo lang yung sa flood control noong nagsunod-sunod na yung Crising, yung Dante, yung Emo. Tapos yun nga nagbahaan na kung saan sabi ko tingnan nga natin. Tapos na-highlight nung nagsona na yung Pangulo at binanggit niya na nga yung flood control project. Before I gave it to Karen Sen, I have one question kasi ito ngayon ang hinahanap pa ng mga marahil ito po nakarating na rin sa inyo at alam na ninyong ito ang susunod na hihilingin sa inyo ng mga tao na binanggit na ninyo yung mga anomalous project, yung ibang mga sangkot. Yun daw hubang mga matataas pa doon sa mga opisyal ng DPWH o ng iba pang mga local government officials, tutukuyin na natin yung mga senador o kung mayroon man, congressman, mayroon man. Ito ho raw ba ay maaari na rin ninyong mapangalanan? Senator Ping, ano po ang inyong reaction dyan? Ganito ang ating predicament, Henry, Karen. Kasi meron kaming ngayong inadapt kaming concurrent resolution actually. At sinusulong ko nga doon nung mag-aamen sana ako doon sa concurrent resolution na huwag tayong tumigil doon sa upload ng mga dokumento saka pagiging transparent doon lang sa mga changes.
i-identify natin sino ba yung mga proponents ng mga amendments, aka insertions. Kasi hanggang hindi na-identify yon, hindi matitrace back, malalakas ang loob, madali magsitanggi eh. Opo. Kasi tukoy na doon sa kanyang distrito, sasabihin niya pa, hindi, wala akong kinalaman dyan eh. Ano yan eh, GAA yan eh, lumabas sa GAA. Kasi hindi ma-identify. Kasi nga walang minutes, walang transcript, at walang record. Kung sino yung, sa Senate ganun din eh. Bago kami mag-approve ng, on second reading pa lang, ano. Ang ginagawa ng chairperson ng Finance Committee, kakausapin kami in caucus, magsabit na kayo ng mga written mga amendments at pag-aaralan namin kung paano. Ang nangyari, bantulot si Senator Sherwin do sa floor. Hindi ko siya mabasa. Bakit? Kasi kilala ko naman siya na professional, tapos gusto niya rin magreforma. Pero bakit parang napaka-reluctant niya? So sabi ko na lang, mag-usap na lang tayo. So pumunta siya sa office ko kinabukasan. Yung pala yung kanyang concern. Sabi niya, paano lang to Senting? Yung mga kasama natin, mahilig lang silang magsabit ng dagdag. Hindi naman sila nagsasubmit kung saan kukunin. Eh pagka ganun na nangyari, ako yung maghahanap bilang chairman kung saan ako magbabawas. Eh pagka in-upload natin yun, ako yung bubuntunan ng CISE, yung mga ahensya na binawasan ko. Sabi ko, okay, ganito na lang. Naintindihan ko na where you're coming from. Una, kausapin natin mga kasama namin. Pag nagsabit sila ng amendments at gusto nila magdagdag ng 2 bilyon sa isang opisina, kasi wala naman district ang mga senador, sila na mag-identify siyang kukunin para hindi ka naman masyadong taxing sa'yo. And then second, kapag nakita kong umusbong sa isang opisina, sa isang agency, pwede ba tanungin kita sa floor, saan ang galing yan? At para i-identify mo naman sa akin, amendment ito ni Senator so-and-so. Pumayag siya. Sabi, kung ganyan, i-withdraw ko na yung aking amendment kasi magiging tedious pa, magdidebata pa tayo sa floor. Yan ang kasunduan natin. O sige, basta't may nakita ko umusbong, tatanungin kita. O sabi niya, hindi lang yun. Sasabihin ko pa paano lang justify kung bakit sila nagdagdag. Sana i-adapt din sa House yun. Kasi nag-uusap naman sila ni approach chairperson Swansing. Sabi ko, i-coordinate mo lang doon sa counterpart para malinaw. Gusto ko nga batas eh. Kasi nag-file ako ng batas ng people's participation, yung full transparency. Final ko ito, pang-5 file ko na ito sa 20th Congress. Kasi pagka concurrent resolution, Henry, Miss Karen, ano lang yan eh, binding lang yan sa both houses. Hindi yan binding sa public. Whereas kung batas, binding sa public, meaning batas na ito, pag ang public pwede mag-demand. Kasi pag concurrent resolution, iniba namin yung nag-amend kami nung aming rules. Pwede ma-echepera ulit yung publiko eh. So sabi ko, baka pwede pagtulungan natin, total, yung aking bill na i-repair sa iyong committee, secondarily, do sa aking committee na electoral reforms and people's participation. Pumayag naman siya. So let's see kung ano mangyayari. Kasi napakahirap talaga matunton kung sino nag-amend. Maski sa House, hirap na hirap si Congressman Toby Tiangco. Di ba hinihingi niya? Sa inyo small committee report. Yes. Ayaw ibigay sa kanya. Kasi yung bulungan yun eh. Walang record yun eh. At malalapit lang sa chairman ng Finance, chairman ng APRO, at napapag-usapan, hindi naman ililista yun eh. So yun ang nangyayari. So, napakahirap magpangalan kung sino yung responsable doon sa pag-insert. Kasi hindi mo matitrace. Pero may record yun. At saka yung deterrent na rin yun eh. Pag alam nila matuturo pabalik sa kanila, mag-iingat sila doon sa kanilang in-insert. At medyo babantayan na rin nila yon. Kung magkaloko-loko yun, narinig ko nga si Congressman Panaligan, di ba? Na-interview siya dahil hindi ko naman binanggit ang pangalan niya. Kaya lang, hindi maiwasan. Pinakita ko kasi inako niya kasi yung mga proyekto eh. May billboard siya, may Facebook. Yes, oo. Nakaako lahat eh. Pero pinagkakatanggi-tanggi niya na hindi kanya. Yun nga eh, hindi ko ma-reconcile kung bakit noon, parang buong lobo na funded by my office or sa akin yan, effort ko yan, initiative ko yan. Pero ngayon, nung medyo may problema, wala akong kinalaman dyan. Siya, nag-post siya. How about yung hindi nag-post? O kaya natanggal na yung kanilang billboards. Yes, oo. Kasi ang dami nag-take down ng kanilang post eh. Alam mo, may mga nakita kami, marami pa rin katulad ni Congressman Panaligan. Pero nung hinabol namin sa Facebook, hinabol nung aking team doon sa mga lugar,
Wala na, nawala tinanggal. yung mga billboards, Siguro nakaamoy na rin sila, Senator, na may nagsasagawa na ng physical investigation para ma-check. Pero kasi yung sa prinisinta nyo po kahapon, sa privilege speech nyo, with, of course, kompleto po yun, yung meron pa po kayong anong tawag dito, may visual presentation pa po, may ganun po. So nakikita po talaga yon ng mga nanood at nakinig. Meron po kasi kayong mga lugar doon na minention, specific projects. So hindi po kasi, Senator Ping Lacson, sir, maiiwasan na i-connect po yun doon sa kung hindi man incumbent, yung nakaraang nakaupo po sa pwesto nung time na nasimulan po yung mga projects na yon. So paano, sabi nyo po, magiging mahirap po i-reconcile yung pangalan o yung tao na kung sino yung responsable sa mga insertions. So paano po naman ito na yung publiko naman po, baka ito naman po ang maging basihan, yung inyo pong pagpresenta po ng mga lugar, mga projects. Yung congressman po nitong, sabi niyo po talaga namumutiktik po, notorious ang Bulacan, pati po sa Pampanga, meron po kayong na-mention doon, Oriental Mindoro, ito po yung talagang mga na-highlight po sa inyong privilege speech kahapon, Senator Ping Lacson, sir. Kasi yung district representative, hindi lahat kasi marami namang matinong congressmen. Dahil hindi ito, pero alam nyo, ito yung tinatawag nating parking fee o kaya yung passing through. Kasi ang kalakaran na ngayon, hindi na yung mismong taga-distrito ang nag-a-amend o kaya nag-i-insert para sa kanyang distrito. May mga malalakas na mga congressmen na nagpa-park sila, ibig sabihin, nag-i-insert sila kung saan ng mga distrito. Tapos nakikipakiusap na lang siya o kaya sila napakausapan, vice versa, nung district representative na maglagay ng kung ilang bilyon doon sa kanilang distrito. Pero yun, parang walang kinalaman yung district representative at kung corrupt yung district representative doon, bibigyan lang siya ng royalty. Yun yung tinatawag kong royalty o kaya yung parang passing through o parking fee. Baliktad, yung royalty, bibigyan ng 5 to 6%. Pero yung funder na tinatawag ko, ito yung mismo nag-insert ng budget. Hindi niya distrito, pero nilagyan niya, 25% yun eh. Malaki So nadagdagan pa Sa halip na isa na lang ang kausap, meron pang isa naghahari na funder, ito siguro yung talaga makapangyarihan doon sa House of Representatives or sa Senate man na pinabihan siya ng isang district representative na kung pwedeng, Senador, lagyan nyo naman kami sa district top, may kasi kulang. Yun ang sinatawag nating funder. Sinasabi ko, hindi ko naman sinasabing lahat din, Senador. Merong tinatawag na parking fee. O kaya siya yung funder. Hindi lahat. Pero meron din ganun. So, yan ang napakasamang sistema. Ang isa pa, sa party naman ng DPWH, kasi namamayagpag yung mga district engineers. Kasi ang range niyan, ang threshold kasi, pag 50 million hanggang 150 million, ang magpapa-implementan yan, yung district engineer. Pag lumampas ng 150 million hanggang 400 million, regional office yan. Tapos, above that, na central office na yan. Ngayon, yung regional office, pwede naman siya magpa-implement din ng even below 150 million. Ang ginagawa, kaya sinabi nga ng Pangulo, di ba, yung pare-pareho, ang amount, uniform na uniform, pero mahalata nyo, walang lalampas ng 150 million karamihan pag pare-pareho. Kasi district engineer, ang masama sa Bulacan, na sindikato na. Kasi meron doon mga talagang suki na, sabihin natin suking mga contractors. Nakausap namin yung iba actually. Sila laban sa loob nila yung ginagawa nila. Napilitan sila kasi wala silang hanap buhay So ang district engineer, ang sindikato is merong proyekto na ipinakiusap na sa kanya ng congressman. Ito akin yan pero ikaw na mag-atado. So maski 10 bilyon pa yan, hati-hati na yan ng district engineer ng below 150. Pwedeng 77 million, pwedeng 98 million, basta below 150 para nasa threshold niya. So pag hinati-hati na yon, pipili na ngayon siya ng mga kontraktor. Yes. Ang balita nga namin sa Bulacan, lutuan na wala na yung bidding Ano na siya? Basta turo-turo na lang, paperwork na lang Parang
parang ano lang, mesa-mesa na lang. Ano yung sinabi nyo, Ang kasabahan, reseta? Yung po ba yun? ang Hindi reseta pa pa yun. Pagka halimbawang na-award sa isang kontraktor, kwentado na ng District Engineering Office kung magkano tutubuin. Ngayon, meron silang department order na mga 8 to 10%. Mhm. Kwentado pa rin nila kung may lalabis doon sa profit, sa margin. Yung lalabis pa rin doon, hihingi pa rin yung district engineer ng 2 to 3%. Yun ang reseta. Opo. Sen, grabe, yung scheme na binabanggit ninyo na kahit yung mga congressman na hindi naman kumbaga notorious din sa mga ganitong pangingialam sa proyekto, pero mayroong malakas ang loob, makapangyarihan sa Kongreso at taong tila kayang-kayang manipulahin ang budget. Sasabihin sa isang congressman, lalagyan ka namin ng ganitong 1 bilyong pondong flood control project sa iyong buong distrito. Yes. At kami na ang bahala sa parking fee. Okay. Ganon. Ngayon, Sen, Hindi alam yun. Basta nakaupo na lang. Nakikitao kumbaga, umupo ka na lang dyan, wala ka nang gagawin, kami na bahala. Sen, yung taong yun sa Kongreso, napaka-kwan mo naman ito, makapangyarihan naman ito para magawa niya yon na manipulahin ang budget. Sen, ano ito? Anong klaseng animal ito sa Kongreso? Nagagawa niya yon? Siya ba ay mayroon ding talagang sinasandalan na may ipinagmamalaki na hindi siya maaring matibag at ang boses niya ay boses na rin ng malaking taong ito para siya naman ay sundin ho? Kasi mahirap kung ako'y ordinaryong congressman, hindi naman ako basta-basta susunod sa iyo kung lalo'y kung ipapahama ko. Napaka makapangyarihan naman, Sen, nitong nagmamanipulang ito. Hindi naman iisa yan. Marami-rami sa kanila, ganong ginagawa. Kasi ganito, Henry, yung party list, congressman, walang distrito yun eh. Kung siya maglalagay, saan siya magpapark ng kanyang, meron siyang halimbawang, may authority siya na mag-insert ng so much. Saan niya ilalagay, wala naman siyang distrito. Kanya sectoral eh. So while hindi naman siya pwede maglagyan ng infrastructure project para sa isang sektor, napakalimitado noon. So yun, makakausapin niya ngayon yung merong distrito na representante, diyan ko ilalagay ito pero nagkakaintindi. Again, ulitin ko, hindi lahat ng district representatives papayag sa ganon. Opo. Yung iba napapag-usapan lang pero hindi siya sumasali doon sa tinatawag na yung passing through. Na 5 to 6%. Pwede sabihin niya, sige, okay lang, makakatulong naman sa aking constituents, pero kalimutan mo na yung yung porsyento na May mga ganon. Sen, kanya sa puso niya lang, matulungan na lang constituents. Pero po, wala man malaman siyang tinanggap yung kausap naman niya po na, for example, in theory, yung party list representative, kumubra naman na po yun. Ganon ang nangyayari. Ang kausap na noon yung district engineer. Sindikato nga eh. Opo. So kausap na siya, tatabakan kita ng 10 bilyon, ikaw na bahala. Pero yung basta ito pang flood control ito, bahala ka na. Opo, pero si congressman ito namang si district engineer na mihasa na, kasi ang proseso kasi first yung project designation order, gagawa yung district engineer. So mag-a-assign siya ng project engineer, yung PE. At tapos yung site inspector. Ang site inspector, ito yung taga-monitor, yung taga-check ng design, titingnan yung project. Kung magkaka-split yun, ang nangyayari, sumobra na, sa halip na may project, total, papel na lang ang tatakbo, ipoprocess na lang yung dokumento, i-declare na completed yung project. Lalo sa mga lugar na talagang hindi naman mararating. Paano naman malalaman na meron palang project doon? Napagtyagaan lang namin na hanapin, ibangga-bangga yung GAA, yung awarded contract sa DPWH kasi mapasok kami sa DPWH website Opo. Pagka nakita naman sa General Appropriations Act na merong appropriation sa isang distrito, babanggain na namin doon sa DPWH website kung ano nangyari sa project. So nag-check namin kung completed,
kung ongoing, kung kailan makukomplete. Meron kaming ganon. Apo. Sen, Ang minsan, alam mo, hindi, tuloy ko lang, Henry. yeah. Sorry. Apo. Isa kasi, alam mo, experience na namin to, pattern ito eh. Tuwing merong budget deliberation, down ang website ng DPWH. wow. Ilang taon namin na experience yan. Pagka yung budget, lalo pagka nakasalang na yung budget ng DPWH, iyakan na yung mga staff ko, sir, down na naman yung paputol-putol. So hindi nyo po machi-check, wala pong way para mag-investigate, magbangga, mag-imbestiga. Suspecha ko sinasadya, bakit ang timing? Tuwing na lang malapit na yung deliberasyon ng budget ng DPWH. Saka malimit nagda-down yung website. Ito nga kasi na-anunsyo na magpi-privilege speech ako tungkol sa flood control. Sabi na naman staff ko, sir, down na naman yung website. Pabuti na lang, alam mo, give credit where credit is due. No? Opo. Nung nag-launch si Presidente last week ng kanyang Sumbong sa Pangulo website, ang laki-laking tulong sa amin. Opo. Napabilis ang aming trabaho kasi nag-provide na sa amin yung website ng mga grid coordinates. Pati nga yung ghost projects nakita namin. Oh, very kasi good. tinignan namin kung ano yung mga proyekto na na-award na ng DPWH. Tinignan namin kung ano yung status, nakalagay completed. Pero So, pagdating doon, hindi pala. Sen, Wala. Check counter check yun, hindi isang check lang yun kasi baka mamali. Nag-interview pa sila ng mga taga roon. Kaya nga, talagang ina-attest talaga ng mga taga roon, wala ho talaga nangyaring proyekto rin dito last year. Ngayon pa lang sila magsisimula. Sen, with your indulgence, gagamitin ko lang halimbawa na sa aking pagtatanong na ito sa inyo, si Congressman Saldico, ito'y halimbawa lamang. At kung gugustuhin ba, kung gugustuhin ba ni Congressman Saldico sapagkat siya party list representative, siya rin ang chairman ng Committee on Appropriations dun sa mga nagdaang budget ng 2024, 2023 para sa 2024-2025 budget. Kung gugustuhin ba niya, pwede bang mangyari yung sinasabi nating kakausapin na nilang makakapangyarihan yung sinasabi ni Toby Chanco partner na majority, minority, vice chairman ng yung small committee, appropriation at saka yung chairman ng appropriation na small committee. Kung kakausapin nila yung mga congressman sa iba-ibang mga lugar at sasabihin kami na ang bahala, umupo ka na, maglalagay kami ng budget na ganito, galing sa ganitong ahensya, ilalagay namin, gagawa natin ng flood control project. Sen, kung gugustuhin ba nitong mga ito, kaya ba nilang gawin? And or the other way around. Pwedeng yung district representative ang lalapit sa APRO chairman, baka pwedeng bagsakan mo kami ng proyekto rito. Okay. Kung gugustuhin, yes, kaya. Kung gugustuhin ng APRO chairman o kaya yung mga vice chairman at yung mga malalapit, kayang gawin. Kung talagang sila'y wala nang tinitingnan at wala na silang isinasaalang-alang ng sikmura ng mga Pilipino, kaya nilang gawin ito. Ngayon Sen, kayo po ay mukhang may mga susunod pang gagawin pong pagsisiwalat. Marami pa po bang mga nakikita ang inyong staff na at pupuntahan pa kayo ng mga lugar na may mga ghost project maliban doon sa Bulacan at Mindoro na inyo pong nabanggit at sa ilan pang mga lugar na naging laman inyo ng privilege speech? Marami pa ba na baka ang tao'y manlumulang lalo sa maririnig po sa inyo? Actually, may mga napuntahan silang lugar at may mga nakaschedule pang pupuntahan. Yung napuntahan nila, hindi ko lang naisama sa privilege speech kasi medyo mahaba na rin. Puno na yung... Anyway, meron na silang nakita actually na defective o kaya substandard yung mga materyales. Hindi ko lang sinama kasi sabi ko, mabilisan yan, baka mamaya mamali tayo sa lugar, mamali tayo sa sasabihin natin. So, i-validate muna natin mabuti kung sakali mang o kaya sa mga susunod na investigation, not necessarily privilege speech. Diba, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee, pwede na, ipunin na lang natin yan para doon natin i-take up. Marami pa, Sen, marami. Actually, parang naghahanap, sabi ko nga, parang boring na the day after, marami na nag-text, marami na nag-Viber, marami na nag-message, ganito rin sa amin, dat hindi nyo naisama, ganito rin sa amin. Parang boring na, ang hinihintay ko na exciting, yung maiba naman.
dito sa amin, napakaayos ng gawa ng flood control project. Sana naman meron. Wala pang ganun. Maski isa man lang exception. Opo. Wala hong nagsasabi na may maayos na proyekto sa lugar nila hanggang sa ngayon. Yun ang pinapakabang-abangan ko, Henry. O ito na ang ating pakiusap sa mga nanonood at nakikinig. Kung sa tingin ninyo ay success, ayan, at naging successful ang flood control project sa inyong mga lugar, paki-message po ang DZRH at si Senator Ping Lacson para naman medyo naman. Tama naman natin. Oo. Makumpira naman ng kababayan natin sa lugar na ito, maayos yung mga tao. Correct. At saka yung mga leader nila, lalo yung mga ma-highlight din. Yung mga hinalal nilang opisyal. Pero Senator Ping, nabanggit niyo yung isumbong mo kay Pangulo, malaking tulong yon, nabanggit niyo sa privilege speech niyo kahapon. So, will this also be one of your ways para ma-check na rin po yung mga posibleng katiwalian po sa ating pamahalaan? Kasi sabi nyo kung lagi naka-down yung website ng DPWH, ito po, isa pong paraan din para makatulong po sa investigasyon. Hindi lang para sa akin, sa mga kababayan natin, sa inyo, sa media, pumasok kayo sa website para kayo mismo, makita nyo doon, may mga project doon, may grid coordinates, pwede niyo pa-check sa mga field reporters kung ano nangyari doon sa proyekto. Tulong-tulong. For leads. Bihira ito na merong direct line ang publiko sa presidente. Ang tingin ko lang yung pinuntahan ni presidente kahapon. Galing doon. I'm sure galing doon yun. May report sa kanya. Na tingnan nyo ito, mahal na Pangulo. Kasi nakita namin na sa website ninyo, dapat may proyekto rito. Siguro siya nagtungo doon para tingnan for himself kung totoo yung report sa website. Marami nang pumapasok po sa website ng sumbongsapangulo.ph website. Sen, paano naman mabibigyan ng katarungan, partner, yung mga tao na, yung mga taxpayers, lalo na yung mga binabaha, lalo na yung mga namatayan dahil sa leptospirosis, mawalang galang na po, kami nakikiramay. Gusto rin naman nating mabigyan sila ng katarungan na may makita naman. Yung pera baka malabo na maibalik yun, partner Pero yung mausig at makulong naman sana at nang hindi na pamarisan, kaya bang mangyari ito? May nakausap din kami contractor. Nagre-representa siya sa ibang region ito Nire-representa niya yung mga kapwa niya contractors sa kanyang region. Tapos yung ilang district engineers doon. Para nagpahati sila ng salita, willing sila lumabas. Ang tanong nga lang, hindi ko kayang sagutin mag-isa Ano naman yung paano yung kaligtasan nila, kaya ba sagutin? Tapos ito bang usapin na ito, laban ba ito hanggang dulo o hanggang mainit lang yung issue? Pero willing na sila magpangalan. Alam nyo nangyayari, yung ibang mga district engineer na hindi naman kasamaan, nadadamay magsasabit sila, ganito ang magsasabit sila para sa NEP, sa National Expenditure Program. May plano sila, program of work para doon sa kanilang district. Nagsabit sila ng limbawang 2 billion pesos worth of projects. Kinabit, nasama sa NEP. Nasama na sa National Expenditure Program. Tuwa sila, nasa NEP na Paglabas ng GAA, napansin nila ngayon, district nila, biglang nagkaroon ng 10 billion o 15 billion. Nagulat sila. So, out of curiosity, chinek nila ngayon. Pumasok doon sa kanilang 2 billion worth na projects, 800 million lang. Pero ang total, para sa kanilang distrito, umabot ng 10 billion. Wow. Ibig sabihin, tinanggalan sila, dinagdagan ng hindi nila alam, tapos saka na darating sa kanila yung pasabi ng congressman or senador, kung sino man yon, eto akin yan. Gawa mo ng paraan yan. Ikaw na mag-ano dyan. Okay. So, sa ng sistema, talagang kung syndicated nga po. Paano mawawala yung sistemang yan? Gawin transparent. Kasi ang laking deterrent, pagka yung halimbawang lahat naka-record, merong minutes, at merong transcript kung sino yung proponent o proponents ng mga amendments or recession. Okay. Kasi maski pa paano, mag-iisip yung mag-i-insert ng napakalaki, mako-question siya Congressman, Senator, bakit naglagay ka rito ng 20 billion? Siya magpapaliwanag kasi matitrace back sa kanya Pero hanggang wala yung transparency na yon, magpapatuloy yan. Diyan papasok yung usapan ninyo ni Senator Gatchalian. Oo. Pero yon applicable sa Senate.
kailangan lang Sa- magkausap din sila ni sa Congresswoman Congress. Oo. Swansing. Yung sa At saka ni Speaker, siyempre. Yung sa Congress naman, Senator Ping, lagi kasi namin din nakakausap si Congressman Toby Tiangco, no? Ang dinidemand niya, transparency din. Pero yung report ng Yung small committee, kasi oo. po sabi niya na aprubahan po ng majority po ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pero pagka nasa kamay na po ng small committee, doon daw nangyayari, sabi ni Congressman Tiangco, yung mga insertions, yung mga pagbabago Dagdag po, bawas. yes, doon po. So, pero dahil nga po kayo po may nakita na po kayong solusyon sa Senado, dito naman po sa Kongreso, medyo may konting challenge po nakikita si Congressman Toby Tiangco. So, paano po ba natin mare-reconcile ito? Kasi hindi naman po pwedeng sa Senado, okay po kayo, na-solve na po. Pero sa Kongreso, nasa-challenge po sila. Nagkakausap kami ni Congressman Tiangco. Natutuwa nga ako, nandiyan siya sa House. Sabi ko, happy nga ako na nandiyan ka at pareho rin naman yung atin dito tutumbok, pareho yung direction. Opo. So let's keep fighting, let's keep pushing. Baka sakali makachamba tayo. Pero paano yung sinasabing small committee report kanin nyo kanina, baka pwedeng bulong-bulungan ng lagi. Posible hubang wala talaga silang maisumiting small committee report? Pero sa Senate naman, tawag namin dyan, yun nga, kasi kokonti kami, 24 kami. So parang small committee na lang yung buong Senado. Ang masama nga, mag-submit kayo ng written, amendments. So hindi na natatakal sa floor, so hindi transparent yun. Ngayon, maski written yun, at least, pwedeng basahin sa floor yung written na amendments o insertions at sabihin kung kanino nang galing, edi at least transparent. Okay. Hindi naman natin mapipigilan yung congressmen at saka senators na mag-introduce ng amendment. Trabaho naman namin yun na mag-amend at saka mag-realign ng mga pondo. Ako nga, ang inisip ko, ewan ko kung mananaig ako rito, no? Nabanggit ko na ito kay Tito Sen, Sabi ko, alam mo sa Development Budget Coordination Committee pa lang, magmamanifest ako, magmumove na ako. So, pwedeng for a change. Yung Senado, i-adapt na natin yung NEP. Madali pa yung trabaho natin. And then, i-exercise para yung everything is on the executive. Pag nagkaloko-loko yung implementation ng alam agad kung sino. 2026, kasalanan talaga executive. Sundin natin yung National Expenditure Program. I-adapt na lang natin as the Senate version. Ilaban natin sa BICAM. Pagbigyan natin for once, sabi ko. Yes. Only for the 2026 budget. Huwag pakialaman ng Senado, huwag pakialaman ng Kongreso. Paubayanan natin lahat sa yung President's budget. Ito na yung ating ipasang General Appropriations Act. Bantayan na lang natin paano lang i-implement. Tama yun. Para wala nang insertion, wala nang dagdag bawas, wala nang maglakas loob na mga alam. For once, parang experiment lang natin kung anong kalalabasan I think that's a ng good... implementation ng mga proyekto. Yung buong 6.793 trillion. That's a better idea, sir. As is, yun na ipasa natin. Oo nga. So sana po makakakuha rin po ng support yung inyo pong suggestion. Sabi nyo nga po, willing naman kayong ilaban yan. At mukhang marami naman po ang sumusuporta sa inyo. Hopefully nga ay magawa po natin yan, Senator. Pero Parang eksperimento lang. Isang taon lang. Pwede. Pero ano po nakikita nyo magiging... Di balik tayo sa realignment. Pero ano po nakikita nyo magiging hesitancy dyan? Siyempre yung mga gustong kumita, wala na. Yun lang, di ba? Ang maganda lang development ngayon, lahat halos nagsasalita about transparency. Narinig ko nga si Speaker Martin, di ba? Sabi niya, pagka ito na yung gawin natin, transparent talaga ito. So kung mag-hold yun, yung ganong panawagan, imagine coming from the Speaker himself. So I'd like to they should give follow. him the benefit of the doubt na sincero yung kanyang kasi pinsan niya yung presidente. Correct. Napiko na talaga yung Pangulo doon sa 2025 budget. Di ba nung bago niya pirmahan, ang bigat ng kamay niya mag-veto at saka ng mga items. Ang sabi niya, hindi ko na makilala yung tinansmit namin sa inyong budget. Pero Sen, tapos walang programs of work para i-implement. Ang laki nga naka-FLR ngayon Pero Sen, sa NEP ba, wala nang po pwedeng, baka mamaya naman may mga malakas din ang loob na tatawag kay Secretary. Mabuti, nakalimutan ko, natanong mo yun, Henry. Di ba? Baka mamaya. Sa NEP pa lang, ang dami na singitan. Di ba? Dito ko nga, sa DPWH mismo,
yung nag-PPR sa mga congressmen, Oh. sa vision pa lang ng National Expenditure Program, may mga nakauna na doon. Di ba? Oo. Papaano po yun? Kung yung sinasabi ninyo, with all due respect, na i-adapt na natin ng NEP, pero kung may mga talagang makakapal ang mukha, walang galang na, nakapagsingit din doon sa NEP, baka it will defeat the purposes of your intention, Senator Ping. Well, at least, kung nasa NEP, I'm sure, napag-aralan maski paano ng implementing agency. Kasi sila magsasabi, justify nila sa NEP At saka yung accountability. Yung accountability. Mas madali. Oo. Boldo, no? Correct. Madaling hanapin. So, madaling matunton kung sino yung proponent, sino yung nagano. Pero talaga naman yung purpose nun. sa NEP pa lang, may mga naglalakas ng loob na, Senator Ping? Yung nakausap namin na isang taga-DPWH mismo. Oo. Natawa nga siya dahil sabi ko, merong nag-offer daw sa aking kasamang senador na magpasok na raw siya sa NEP. Bagong panalo rin, kapapanalo rin. Natawa nga siya Sabi niya, halos lahat naman dyan na-operan. Ikaw nga lang hindi na-operan dyan sa NEP Alam nilang hindi. Ano matatanggapin? Alam nilang Opo. Ngayon ka lang ba pinanganak? Dati nang ginagawa yan. Takot sa inyo. Takot na sa inyo yung mga ganyan. Sen, ipahabol ko lang siguro. Senator Ping, paano din po ba natin maiengganyo naman yung mga matitino? Sabi niyo po, yung mga kontraktor po, hindi naman po lahat gusto po bukal sa loob nila na kumbaga makisayaw dito sa tugtog na naririnig po at pinapatugtog ngayon ng mga tinatawag po natin at mga nabanggit nyo na rin po sa inyong privilege speech, yung sindikato, yung organized na pagkilos po dito sa mga ghost projects na to. How can we assure them na dapat di sila matakot? Sabi niyo may mga gusto na puri daw talagang magsalita mas maganda nga yung ginawa sa Malacanang. Alam mo kung i-expand yung Sumbong sa Pangulo website na hindi lang flood control projects, isama na lahat yung mga ibang infrastructure project, mas different website. Opo. Ang laking tulong nun para yun ang direct line mismong ang Sumbungan, mag-designate na lang siguro yung presidente ng isang grupo sa Malacanang na talagang dedicated na nakatutok doon sa website. Para kung merong mga anomalyang i-report doon, ma-check agad at makasuhan na kagad yung mga responsable. Opo. Sana wag lang mag-down yung website. Sen, marahil narinig na rin ninyo na may mga humihiling na ng resignation ni Secretary Manny Bonoan ng DPWH. Ano po ang inyong pananaw dito? Ayoko mag-comment tungkol doon. Kasi hindi ko masyadong kabisado, hindi ko masyadong kilala si Secretary Bonoan. Apo. No, ang nakita ko lang, dapat i-rein in yung mga salbahing mga district engineer. Yung binabanggit ko sa Bulacan, actually tinanggal na yun Actually yung isa, June, naalis na doon. Pero na-promote ginawang assistant regional director. Yung Alcantara po ba yun, sir? Mukhang tinanggal na rin yata. Ang tumalit sa kanya, yung kanyang dating yung Bryce Hernandez. Yun ang pamalit sa kanya Tinanggal na rin yata yun Pero okay. Ang secretary dapat, he should go beyond that yung patanggal-tanggal, rotate. Alam mong namimiss ko dyan sa DPWH, si Secretary Singson. Si Babes, Noong panahon niya, anytime, laging, alam mo, hawak-hawak niya lagi yung iPad niya. Maski meron kaming budget hearing. Kasi tinanong ka sa kanya, may nireklamo ka sa kanya, Sek, pakitingnan mo nga ito, may reklamo sa akin dito, yung daw project doon sa ganung lugar. Naka-geotag galing click niya lang doon sa kanyang iPad. Sasabihin sa akin kung ano yung status ng proyekto. Hindi ko lang ma-eksakto yung amount, pero nabasa ko yung isang interview sa kanya, statement niya, sinasabi niya na yung budget ng DPW sa flood control nung panahon niya, sa buong 6 na taon, tinalo pa nung budget ng flood control ng isang taon ng administrasyon ito, Senator Ping. May hindi ako nagkakamali. Parang 182 billion yung total niya. Yes, sa the whole duration ng isang termino ng presidente. Nabanggit ko rin ito na yung 15 years ka, di ba? Pumalo na tayo na mahigit 1.9 trillion. Sen, last... Pero at the end of the day, siguro, Sen, ang gusto rin makita ng taong bayan is may accountability, merong makasuhan, meron pong makulong if proven guilty. Yun naman po talaga. Sabi nyo nga po, si Secretary Bonoan, he should go beyond yung pagiging secretary niya na nagtatanggal lang po siya ng mga tao niya, Senator.
Yeah. I couldn't agree more. Ano? Kasi kung walang ma-hold accountable, walang mangyayari dito eh. Puro ano lang tayo dito. Puro makinig tayo sa privilege speech, makinig tayo sa press release. Kailangan talaga merong tamaan eh. Alam mo nung nangyari kay Napoles, medyo nagimbal tayo lahat eh. Yes. Pero after a while, lumambot na naman eh. Sen, lastly, yung sa Congressman ng Mindoro na pumalag sa pagkakasangkot po sa kanya na hindi nyo naman binanggit, wala naman kayong binanggit na pangalan niya. Ano ang gusto ninyong sabihin? Baka yung mga constituent niya, mga kababayan niya at maski siya, may gusto po kayong iparating with your indulgence, Senator Ping. Sa lahat na lang, kung merong proyekto dyan sa distrito nila, maski hindi sa kanya nang galing, bantayan nila. Siguro din lang, wala namang problema kung nabuhos ang proyekto isang distrito. Wag lang substandard, walang wag lang defective, at wag lang ghost. Yan. Kasi maski anong distrito, malagyan ng pondo. At saka sa DPWH, dapat equitable, hindi yung 19 na bilyon dito. Sa isang lugar naman, 1 bilyon. Yung isa wala pa. Opo. Ito po ang pahabol na tanong, kung may papangalanan pa daw po ba kayo sa inyong next privilege speech? Basta't malinaw lang, papangalanan ko naman eh. Pero pag mahirap yung wala akong siguruhan kung siya nagsingit talaga o hindi siya nagsingit. Ang isa pang malaking problema, yung alam mo yung program fund, naabuso na rin eh. Para sa kagustuhan nilang tumaas yung budget ng DPWH kasi nandun yung mga suki nila. Pati yung education sector na sacrifice eh. Constitution, highest budgetary priority yung education sector. Nalampasan pa ng DPWH eh. Di constitutional issue na yun. Yes. Sen, salamat sa inyong pagbabalik sa Senado. Salamat sa mga taong kagaya naming nagtiwala sa inyo at salamat sa pagbabantay ninyo sa ating pong tao ng budget. Salamat sa inyo pong malasakit Thank you. pagod ninyo. Thank you, Ms. Karen. Sa pagod ninyo. Thank you po, Sen. We are rooting for you. We're proud of you as our Senator. Senator Ping, maraming salamat sa inyo. Thank you po, Sen. Yan.